Ang lugar nila Adele ay isa sa mga lugar na kung tawagin ay depressed area. Kinamulatan na ng bata ang lugar na iyon, kung saan nakatayo ang kanilang maliit na bahay na gawa sa mga pinagtagpi-tagping yero, plywood at pati na rin kahoy. Maputik ang daanan papasok sa kinaroroonan ng kanilang bahay. Kahit hindi pa tag-ulan, ay tila ba laging baha roon. Mabaho gawa ng mga basurang palutang-lutang sa estero. Adele? Adele! Tawag ni Mabel sa kanyang panganay na anak. Maaga pa lamang ay gising na ito upang kuhain ang mga labada ng kanilang kapitbahay sa may katabing subdivision na pader lamang ang pagitan. Maaga pa lang ng mga oras na yon, ngunit ang dami ng tao sa kalsada na animoy may meeting de avance. Mga iba't ibang mukha ng mga nanay na nagkikismisan ng kung ano-ano. Tinalo pa ang mga latest version ng CCTV. Alam na alam nila ang latest sa buhay ng kanilang mga kapitbahay. Naroon rin ang mga lalaking walang pang-itaas na damit, na kung hindi sigarilyo ang hawak, ay mga manok naman ang hinihimas. Samantala, pupungas-pungas si Adele ng mga sandaling iyon. Nay, bakit po? Tila inaantok pa nitong tugon sa kanyang ina. Anak, huwag ka na munang pumasok sa eskwela mamaya ha. Bantayan mo muna si Junjun. Dahil marami pa akong lalaban kila Ma'am Core. Eto nga't, yung iba ay dadalhin ko na dito sa bahay natin para mabilis akong makatapos. Wika ni Mabel sa kanyang anak. Nay, may quiz po kasi kami ngayon eh. Sakay papasok ko po itong project ko na halaman. Baka po pwedeng si Aling Aso na lamang po muna ang magbantay kay Junjun. Nakakainis naman, absent na naman ako. Nung isang araw ay absent na ako eh. Tapos ngayon ay absent na naman ako. Mapapagalitan na ako ni teacher ko niyan eh. Palibasa na hindi naman ikaw ang napapahiya. Pulalas nang nagrereklamong si Adele. Ba't sumasagot ka ng bata ka ha? Ang galit ng teacher mo, naalala mo. Pero ang galit ko hindi mo iniintindi. Pagdating ko dito at wala ka, ay tatamaan ka talaga sa akin. Galit at may pagbabantang wika ni Mabel sa kanyang anak. Masakit man sa kalooban ni Mabel na umabsent ang kanyang anak, ay wala siyang ibang magawa. Dahil walang may iwan sa bunso niyang anak. Hindi naman po pwedeng hindi siya maglalabada sapagkat lalong mamamatay silang dilat ng kanyang mga anak, lalo pat walang silbi ang lalaking kanyang napangasawa. Kaya naman kahit nasa katwiran ng kanyang anak na si Adele, ay pinipilit niya itong pasunurin sa kanyang desisyon, kahit na ito ay mali pa. Ano ba namang buhay ito? Naiiyak na pumasok na lamang si Adele sa loob ng kanilang bahay. Wala naman siyang magagawa. Dahil kapag sinuway niya ang kanyang ina, ay tsak na malalagot siya rito. Naglinis na lamang siya ng kanilang bahay kahit ang totoo niya ay wala nang ililinis pa ang kanilang tirahan. Dahil ang itsura nito ay animoy junk shop sa dami ng mga tambak na gamit na inuwi ng kanyang lasinggerong ama galing sa pagkoconstruction nito sa ibang lugar. Maya-maya ay napatigil na lamang si Adele sa kanyang ginagawa nang marinig niyang may tumatawag sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Del? Del? Pamilyar na boses ng isang babae ang siyang tumatawag sa kanya ng mga sandaling iyon. Sandali lang, nariyan na. Tugon naman ng dalagita. O ikaw pala, Joanna. Alanganing ngiti ni Adele sa kaibigan. O bakit? Bakit hindi ka pa nakabihis? Huwag mong sabihin hindi ka naman papasok ha? Wika ni Joanna sa kanya. Kasi, Wana? Walang magbabantay sa punso kong kapatid. Umalis kasi si mama eh. Pumunta sa amo niya para maglabada. Kakamot-kamot ang ulong paliwanag ni Adele sa kaibigan. Ay naku, okay sige. Idadaan ko na lang yung notes ko dito mamaya pag uwi ko. Para naman makakopya ka at makahabol ka. Saad ni Joanna. Yun lang at umalis na nga ito. Hindi na ito nagsalita pa dahil sanay at alam na nito kung bakit hindi nakakapasok at madalas na absent ang kanyang kaibigan. Magkapit bahay lang rin naman kasi silang dalawa. Sa kabilang kanto lang nakatira itong si Joanna. Kaya naman sabay sila palagi kapag pumapasok sa eskwelahan. Kadalasan ay nililibre ni Joanna ang kaibigan ng pamasahe. Dahil madalas ni pamasahe, ay wala itong si Adele. Hindi lihitimong nakatira sa lugar na iyon si Joanna. Nakikitira lamang ito sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina na nasa abroad. Kaya naman medyo nakakaluwag-luwag ito pagdating sa pera. Hindi katulad nitong si Adele, na sa kakarampot na kinikita sa paglalabada ng kanyang ina,
Doon kinukuha ang lahat ng pangangailangan at gastusin nila sa araw-araw. Construction worker naman ang trabaho ng kanyang ama, na kung minsan pa nga ay kulang pa sa pansarili nitong bisyo ang kinikita nito dahil sa madalas nitong paglalasing. Dahil doon ay nakaramdam ng lungkot ang dalagitang si Adele habang tinatanaw papalayo ang kaibigang si Joanna. Nalungkot siya dahil hindi na naman siya makakapasok ng araw na iyon. Minsan ay naitanong niya sa kanyang sarili kung obligasyon niya ba na alagaan ang kanyang bunsong kapatid. Ngunit inuunawa na lamang niya ang kanilang sitwasyon dahil alam niya na mas importante ang kalam ng sikmura kaysa sa laman ng utak sa tulad nilang kahit isang tuka lamang. Okay lang, babawi na lang ako sa susunod na araw, wika ni Adele sa sarili habang pinapalitan ng damit ang kanyang kapatid na basa ng ihi. Kaya pala ito umiiyak. Nang sumunod na araw, ay muling dinaanan ni Joanna si Adele sa kanilang bahay. Sabay silang pumasok patungong eskwelahan. Del, malapit na ang graduation natin, no? Panimula ni Joanna. Oo nga eh. Sa wakas makakatapos na rin tayo ng high school. Buti hindi tayo nabutan ng senior high, no? Kung hindi, dagdag papasakit sa nanay natin yan. Prangkang wika ni Adele sa kaibigan. San ka nga pala magka-college, Del? Ako kasi baka sa Maynila na ako pumasok. Doon kasi yung may magagandang universidad eh. Alam mo naman si Mama, kahit PH lang yun sa Hong Kong, gusto niya ay makapagtapos ako sa maayos na eskwelahan. Para daw balang araw, ay madali akong matanggap sa mga trabaho. Tuloy-tuloy na kwento ni Joanna. Hindi na nasagot pa ni Adele ang tanong na iyon ng kaibigan, sapagkat narating na nila ang kanilang classroom nang hindi nila namamalayan. Kaya naman nang matapos na ang kanilang klase, ay bitbit pa rin ni Adele sa kanyang isipan ang pinag-usapan nila ni Joanna kanina. Kaya naman nang sila'y kumakain ng gabing iyon, ay naitanong niya sa kanyang inang si Mabel ang nasa isip niya. Nay, saan niyo po ako papapasukin ni tatay sa kolehiyo? Muntik nang maibuga ni Mang Domeng ang tubig na nasa kanyang bibig at mabitawan ang basong hawak-hawak nito. Anong kolehiyo ang pinagsasabi mo dyan, Adele? Galit na tanong ni Mang Domeng. Ngayon pa nga lang na nasa public school ka nahihirapan na kami ng nanay mong tustusan ka. Tapos may pakule-kuleho ka pang nalalaman dyan? Hoy, tigil-tigilan mo yung kakasama mo dyan sa kaibigan mong si Joanna ha? Nagpipiling kang may pera. Samantalang ni pambili ng tuyo, inuutang pa natin kay Aling Flor. Litanya nang nakainom na si Mang Domeng. Paano hindi utangin yung kakarampot na kinikita mo dyan sa besting paghahalo mo ng semento? Pinangbibili mo pa ng alak para dyan sa mga kaibigan mong sunog baga. Aba Dominador, mag-isip-isip ka nga. Hirap na nga tayo sa buhay Ganyan pa rin ang pag-uugali mo. Imbes na tulungan mo ako sa paghahanap buhay para makausad tayo, dumadagdag ka pa. Pambihira ka naman Pambabara ni Mabel sa asawa. Hoy, tigilan mo nga yung bunganga mo Mabel ha. Niumpisahan mo na naman ba ako? Pag hindi ka tumigil sasamain ka talaga sa akin. Nanlilisik ang mga matang wika ni Domeng sa asawa. Nay, Tay, tama na po. Huwag na nga po kayong mag-away. Nasa harap pa naman po tayo ng kapagkainan Awat ni Adele sa kanyang mga magulang. Palaging ganoon ang kanyang ama't ina sa tuwing mapag-uusapan ng pera at pati na rin ang mga gastusin. Sa isip-isip tuloy ni Adele ay walang puwang na matupad ang kanyang mga pangarap at makaalis sa lugar na kanilang kinasasadlakan ngayon. Napakahirap mabuhay, pero mas mahirap na maging mahirap, usal niya sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan, graduation na nga nila Adele. Masaya siya dahil kahit papaano ay nakapagtapos na siya ng high school. Ngunit kasabay noon ay nagpaalam na sa kanyang matalik na kaibigan na si Joanna dahil lilipat na sila ng kanyang tiyahin sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagkukulehiyo. Del, mamimiss kita. Sana pagkita natin wala pa rin magbabago sa atin ha. Sana pagkita natin parehas na tayong asensado sa buhay. Naluluwang wika ni Joanna sa kaibigan. Eto naman, kala mo naman mag-abroad. Dyan ka lang naman sa Maynila lilipat. Pag nagkapera ako, pupuntahan kita doon, Joanna. Nakangiti ngunit may lungkot sa mga tong wika ni Adele sa kaibigan. Alam mo, bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Doon ka na lang mag-aral sa Maynila kasama ko. Matalino ka naman Del, hindi ba? Makakuha ka doon ng scholarship. Suwestyon ni Joanna. Hindi ganon kadali yun, Wana. Oo, pwede ako maging scholar. Pero saan naman ako kuha ng pangkain ko at titiran ko? Isa pa, hindi siguro ako para sa kolehiyo na yan.
Noong isang araw kasi may dumating na sulat dito sa lugar natin. Lahat ng mga taga rito ay binigyan ng notice. Iro-road widening na daw ito. Kwento ni Adele. Ah, talaga? Kaya pala narinig ko si Chang noong nakaraang buwan. Kausap niya yung taga-munisipyo. Binayaran na ata yung bahay niya ng mga taga-city hall eh. Inosenteng usal ni Joanna. Paano na kayo niyan, Del? Saan kayo lilipat niyan? Nag-aalalang tanong muli ni Joanna. Hindi ko pa alam, Juana. Hindi ko alam kung anong desisyon nila nanay at tatay eh. Alam mo naman na paglalabada lang at pagko-construction ang ikinabubuhay namin, hindi ba? Sagot niya sa kaibigan. Tuluyan na ngang nakaalis si Joanna. Ngunit ang pinag-usapan nilang iyon ng kanyang kaibigan ay hindi pa tapos sa isipan ni Adele. Kaya naman kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ina patungkol dito. Nay, may nabanggit po sa akin si Joanna patungkol dito sa lugar natin. Binayaran na daw po yung tiyahin niya ng mga taga-munisipyo. Kasi kasama ata yung bahay nila na matatamaan ng road widening. Tayo kaya, Nay? Mababayaran kaya tayo? Saan po tayo lilipat, Nay, pag nagkataon? Nagugulo ang tanong ni Adele sa kanyang ina. Ay naku, Adele. Yan na nga ang matindi kong pinoproblema eh. Pumirma ako para sa relocation. Kahit malayo yun, anak, ay tinanggap ko na lamang. Pero itong saraulo mong ama, nagpabayad sa halagang 5,000 piso. Ayun tuloy, hindi ko alam kung saan tayo nito pupulutin. Ang masama pa nito, yung ibinayad sa magaling mong ama, ayun, pinang-inom ng alak. Diyos ko, Adele, dito na ata ako mamamatay sa lugar na ito eh. Si Junjun ay mahaba-haba pa ang laban ko sa kinabukasan ng kapatid mo. Ikaw gusto man kitang paaralin, pero pasensya na dahil hindi ko kaya. Kalam nga ng sikmura natin ay kinakapos pa akong tugunan eh. Naiiyak na saad ni Mabel sa kanyang anak. Habag at awa ang naramdaman ni Adele sa tinurang iyon ng kanyang ina. Sobrang hirap ng kalagayan ng kanilang buhay. Sa mura niyang edad, patong-patong na ang responsibilidad ang sa kanya'y nakaatang. Hindi man sabihin ng kanyang iniyon sa kanya. Alam niyang humihingi ito ng tulong sa kanya, lalo pat nagkaroon ito ng asawang walang kwenta sa katauhan ng kanyang amang si Mang Dome. Bona ang pasya ni Adele. Pansamantalang kakalimutan muna niya ang kanyang sariling pangarap dahil kailangan niyang harapin ang sitwasyon na meron sila ngayon. Kinabukasan, ay maaga siyang umalis upang maghanap ng mapapasukang trabaho. 100 lang ang hawak niyang pera ng mga sandaling iyon. Tira niya pa ito sa mga inipon niyang baon noong may pasok pa siya sa eskwela. Diyos ko, sana naman ay may tumanggap sa akin. Dalangin ni Adele. Maghapon ay paikot-ikot ang dalaga sa gitna ng init ng araw sa pagbabakasakali na may makuha siyang matinong trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, ni isa ay walang kumuha sa dalaga. Hindi kasi siya qualified sa posisyon na kanyang inaplayan. Bukod sa minor de edad pa lamang ito, ay kailangan college level o di kaya kasalukuyang nag-aaral. Kaya naman lulugulugong umuwi ang dalaga sa kanilang bahay. Pabagsak na naupo sa kanilang upuang kahoy. Saka idinaan na lamang sa pag-inom ng tubig ang kumakalam niyang sikmura dahil sa maghapong paglalakad niya. Diyos ko, tulungan niyo po ako kung ano po ang gagawin ko. Usal niya habang unti-unting pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Naudlot ang kanyang pagsisimiento nang bigla na lamang marinig niya ang barangay tanod na rumuronda pa ikot-ikot sa kanilang lugar. Pinapayuhan po namin ang lahat ng residente na makiisa sa gagawing malawakang road widening para po ito sa ikabubuti ng lahat at ikaulad ng ating lugar. Mangyari po lamang na tayo po ay dumalo sa ating pagpupulong mamayang 6:00 ng gabi. Inaasahan po namin ang inyong kooperasyon. Maraming salamat po. Nakaramdam ng kaba si Adele. Nag-aalala siya kung saan sila pupulutin pag nagkataon. Diyos ko, sumabay pa tong tinitira namin. Wika ni Adele sa kanyang sarili habang sapo-sapo ang kanyang ulo. Minsan isang umaga, nakita niyang napadaan sa harapan ng kanilang bahay ang kapitbahay nilang si Kat. Siguro ay kakauwi lamang nito galing trabaho. Sa club kasi ito pumapasok. Hi Kat, naririnig niyang bati ng mga kalalakihan si dalaga. Sexy mo ngayon ah. Oy Kat, paisa naman oh. Sabi pa ng isang tambay. Hoy, pigilan niyo nga ako. Ang babastos niyo ah. Wala na nga kayong pera. Ang babaho niyo pa. Tabi nga dyan. Makawalang silbing lalaki. Mataray na sagot ni Kat sa mga tambay. Ito naman, kung makareact, kala mo naman virgin pa. Hoy, alam namin kung ano ang trabaho mo no? Kala mo kung sino to? Sambit ng isang tambay na napikon sa tinurang iyon ng babae.
Inirapan na lamang ng babae ang mga ito, sabay lakad papalayo. Che, bulong nito. Doon ay may nabuong plano si Adele sa kanyang isipan. Kaya naman ang gabing iyon, ay inabangan niya si Kat na dumaan sa tapat ng kanilang bahay. At nang ito'y makalampas na sa kanilang bahay, ay agad niya itong sinundan. Ngunit bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin. Maya-maya pa, ay biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Kat mula sa kanyang likuran. Kwan kasi. Ano kasi Kat? Utal-utal na salita ni Adele. Ano nga? Medyo naiinis singhal ng babae. Hay nako, huwag mo nang aksayin ng oras ko Adele. Mahalang per oras ko, no? Usal ni Kat, habang umunguya ng bubble gum. Magsasalita pa sanang muli si Kat, nang biglang magsalita si Adele. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo, Kat, para makapasok sa pinagtatrabahuan mo. Diretsyong saad ni Adele. Ha? Nagulat na lamang si Kat sa tinura na iyon ng dalaga. Seryoso ka ba? Napapanguwi ang uso ng babae. Hindi ba nag-aaral ka pa? Kilala kang matalino dito sa lugar natin eh. Bakit ka naman papasok sa masalimuot kong trabaho Nagtatakang tanong ni Kat. Please Kat, kailangan ko ng trabaho. Gusto kong tulungan si nanay ko. Kaso walang tumatanggap sa akin eh. Pagmamakaawa ni Adele sa dalaga. Habang napahawak pa ito sa braso ni Kat. Okay, sige. Pero pag nalaman ng mga magulang mo kung ano ang klaseng trabaho meron ka huwag mo akong idadamay dyan Paninigurado ni Kat kay Adele. Baka isipin pa nila ibugaw ako. Lumipas nga ang ilang mga araw. At tuluyan nang nakapasok si Adele sa club kung saan ay nagtatrabaho siya bilang isang waitress. Gabi-gabi ay kumikita siya na halos hindi bababa sa 3,000 piso. Dahil na rin sa malalaking tip na ibinibigay sa kanya ng mga customer sa club. Ngunit para sa mga matatagal nang nagtatrabaho doon, ay barya lamang iyon kumpara sa libo-libong kikitain niya kapag sumama siya sa mga customer na nag-aalok sa kanya ng isang gabi. Para kay Adele, okay na yung ganong kalaking sahod niya sapagkat napakalaking tulong na iyon para sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan na taon hanggang sa nasanay na lamang si Adele sa uri ng kanyang trabaho. Gabi-gabi kasi siyang nakakasalumuha ng iba't ibang mga lasing na tao. Nasanay na rin ang kanyang mga magulang sa kanyang trabaho. Bagamat alam niyang mahirap at delikado ang trabaho ng kanyang anak, ngunit pikit mata na lamang niyang nilulunok iyon dahil wala naman siyang magagawa. Dahil tuluyan na nga silang iniwan ng asawa nitong si Mang Domeng at sumama na sa kabit nitong pusher. Ang huling balita nila ay nakulong na raw ito kasama ang kinakasama niya sapagkat nahuli sila sa isang bypass operation sa may Mandaluyong. Nay, tawag ni Adele sa kanyang ina. Isang umaga nang makauwi ito galing sa trabaho. Ito pandagdag po sa pambili ni Junjun ng mga gamit sa school. Ito naman po ay pambili natin ng ulam at pati na rin ng bigas. Wika ni Adele sabay abot ng pera sa kanyang ina. Maluhaluhang tinanggap ni Mabel ang perang iniabot ni Adele. Anak, maraming salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo sa amin ng kapatid mo Pasensya ka na kung ikaw ang gumagawa ng obligasyon na dapat kami ng tatay mo ang gumagawa para sa inyong dalawang magkapatid. Nahihiyang wika ni Mabel sa anak habang pasimpleng pinupunasan ng luha sa mga mata. Nay, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Nakangiting saad ni Adele sa kanyang ina. Alam niyang hiyang-hiya sa kanya ang kanyang ina, ngunit para sa kanya ay kulang pa iyon sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Kaya sa tuwing magdadrama ito, ay kaagad niyang pinuputol para hindi na mauwi pa sa iyakan. Tumibay ang sikmura ni Adele sa uri ng kanyang trabaho sa paglipas ng mga taon. Mas lalo siyang pinapatatag ng pagkakataon sapagkat inspirasyon niya ang kanyang ina at ang bunsong kapatid. Samantala, isang gabi pagpasok niya sa club, ay may isang lalaking humihiling na may table siya. Adele, mukhang type ka ata nung lalaking yun Sabay nguso ni Kat sa kinaroroonan ng lalaki. May edad na ito ngunit mapapakasmos pangangatawan nito na may tigas at dating pa. Maputi at maganda pa ang pangangatawan. Mga nasa late 60s na ang lalaki. Kilan mo nga ako, Kat? Parang tatay ko na yun Saka diba sabi ko sa'yo, ayoko nang itable ako. Waitress lang ako dito. Inis na sabi ni Adele. Okay, kasalanan ko ba na ikaw ang binabalik-balikan ng lalaking yan? Kung ako nga lang ang type niyan, matagal ko na yung sinunggaban. Mukha pa namang mayaman yung lalaking yan.
Wika ni Kat na may pagtawa pa na parang nang-aaki. Sa kabila ng kagustuhan ng matanda na i-table si Adele, ay hindi pa rin pumapayag ang dalaga. Kaya naman hanggang tingin na lamang ang matanda sa tuwing pumupunta ito sa club kung saan nagtatrabaho si Adele. Ngunit isang araw, may isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Natutulog ng mga sandaling yun si Adele sa kanilang bahay nang may marinig silang isang malakas na pagsabog. Maya-maya pa ay nagsilabasa na ang mga kapitbahay nila at nagsisigawan. "Sunog! Sunog! Sunog! Tulungan nyo kami! May sunog!" Sigaw ng mga tao. Dali-daling lumabas si Adele at nakita niya ang malaking apoy sa kanilang lugar. Dali-dali niyang hinanap ang bunsong kapatid na si Junjun. "Jun! Jun!" Tawag ni Adele sa kanyang kapatid. "Ate, nandito po ako." Umuubong sagot ng bata. "Dito ka lang, ilalabas ko lang ang mga gamit natin," sabi ng natatarantang si Adele. Ngunit papasok pa lamang siya nang makita niyang malapit na sa kanilang bahay ang apoy. "Adele, huwag ka nang pumasok dyan," sigaw ng kanyang ina na humahangos. Marahil ay galing ito sa trabaho. Ilang saglit pa ay tuluyan ang nilamon ng lahat ng kabahayan sa kanilang lugar. Nanlulumo na isa-isang lumikas ang mga residente sa lugar na iyon at nagtungo sa mga covered court upang doon ay pansamantalang tumuloy habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nanlulumo rin si Aling Mabel sa kinantungan ng kanilang tirahan. Mahinala siyang sinadya ang sunog na iyon dahil sa hindi mapaalis-alis ang mga residente doon. Habang awa naman ang nararamdaman ni Adele para sa kanyang ina at kapatid, iniisip niya kung saan na sila tutuloy ngayon. Gayong sunog na ang barong-barong nila. At isa pa, alam nila sa kanilang mga sarili na hindi sa kanila ang lupa na iyon. Samantala, hindi na nakakapasok si Adele sa club dahil sa nangyari sa kanila. Kaya naman nagtataka ang matandang si Timothy dahil ilang araw na niyang hindi nasisilayan ang dalaga na dahilan kung bakit siya pabalik-balik sa lugar na iyon. Hanggang sa hindi na nakatiis pa si Timothy at tinanong niya ang isa sa mga kasamahan ng dalaga. "Hi, I'm looking for Miss Adele. Ilang araw ko na kasi siyang hindi nakikita eh." Tanong nito sa isa sa mga kasamahan ng dalaga. Si Adele? Naku sir, matatagalan pa po bago yun makabalik dito. Nasunog po kasi yung lugar nila. Isa po sila sa mga nasunugan." Kwento pa ng babae. Agad namang inalam ni Timothy ang lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan itong si Adele at kapwa nito nasunugan. Agad na nagpaabot ng kaunting tulong ang lalaki at saka pinuntahan ng dalaga. Nagulat si Adele nang makita niya ang matandang lalaki. Sir, nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano pong ginagawa niyo rito?" Nahihiyang tanong ni Adele. "Ilang araw na kitang hinahanap sa club, iha. Napag-alaman ko ang nangyari sa lugar niyo, kaya't nandito ako para magbigay ng kaunting tulong. Tulong sa mga kasamahan mo. At syempre pati na rin sa pamilya mo, Adele." Dire-diretsong saad ni Mang Timothy. Po? Bakit po? Hindi mo naman po kailangan gawin yan. May mga LGUs naman po na nagbibigay ng tulong. Wika ng dalaga. Gusto ko lang talaga makatulong. Yun lang yun. Huwag kang mag-alala. Wala namang kapalit ang pagtulong ko." Inabutan ni Timothy ng sobre ang dalaga. Hindi naman ito kaagad binuksan ni Adele. Pero alam niyang pera ang laman nito. "Naku, maraming salamat po. Nakakayaman pero tatanggapin ko na rin po ito. Malaking tulong po ito para sa amin." Maya-maya pa ay bigla na lamang umalis ang matandang lalaki nang paparating na ang kanyang ina. Anak? Sino yun? Parang namumukhaan ko siya." Sambit ng kanyang ina. "Ayun ba ma? Nagbigay lang po siya ng tulong sa atin. Eto po." Ipinakita niya ang sobra sa kanyang ina. Nagulat na lamang sila sapagkat napakalaking pera ang ibinigay nito sa kanya. Nagkakahalaga ito ng 100,000 piso. Nanlaki na lamang ang mga mata ng mag-ina nang makita ang pera na iyon. Napakabuti naman ng taong yun, anak. Bakit kanya binigyan ng ganyang kalaking pera? Sino ba talaga siya?" Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Pero sa isip-isip ng kanyang ina, ay talagang namumukha niya ang taong ito. Ganun pa man ay binaliwala na lamang nito iyon. Ginamit nila ang pera upang makapagsimula ulit ng panibagong buhay.
Pansamantala silang nangupahan at nagtayo ng maliit na sari-sari store para naman kahit papaano ay kumita sila. Hindi na pumasok pa ng club itong si Adele. Siya na muna kasi ang nag-aasikaso sa kanilang pansamantalang tirahan. Hanggang sa isang araw ay hindi inaasahan ng ina ni Adele na makasalubong ang matandang si Timothy. Doon ay nanlaki na lamang ang mga mata ng ginang sapagkat bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noong nakaraan. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Tandang-tanda niya kung paanong iniwan ng lalaki sa kanya ang walang muang nasanggol na si Adele. Tugyot at mukhang taong grasa pa ang taong ito noon. Ipinaubaya nito sa kanya ang itinuring niyang anak na si Adele. Wala naman siyang magawa kung hindi tanggapin ito sapagkat kita niya sa mukha ng lalaki na dumaranas ito ng matinding depresyon. Mula noon, ay hindi niya na muli pang nakita ang lalaking ito na inakala pa nga niyang matagal nang patay. Ang katotohanan ay impun lamang talaga si Adele. Inampun lamang siya ng kanyang kinikilalang nanay ngayon. Pero ganoon pa man, ay tinuring siya nito na parang isang tunay na anak. Ito rin ang dahilan kung bakit walang kaamor-amor sa kanya ang kanyang amang lasinggero, sapagkat hindi naman pala talaga siya nito kadugo. Ang ipinagtataka nga lang ng ginang ay kung bakit muli itong nagbalik, pero hindi na mukhang pulubi, kung hindi isang lalaking mukhang napakayaman. Nagkausap nga ang matandang si Timothy at ang ginang. Doon inamin niya ang lahat ng katotohanan. Dumaan si Timothy noon sa isang malalim na depresyon dahil sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ito ang tunay na ina ni Adele. Sa katunayan ay talagang nawala siya sa kanyang sarili sapagkat hindi niya tanggap ang nangyari sa kanyang asawa. Salamat na lamang sapagkat nasa mabuting kamay na punta itong si Adele, bagamat mahirap ang buhay na kanyang naranasan. Matagal na nagpalaboy-laboy si Timothy sa lansangan habang puno ng pigati at kalungkutan ng kanyang puso. Wala na ring balita sa kanya ang kanyang pamilya. Bagamat pinaghahanap siya ng mga ito, ay walang naiwang baka si Timothy, kaya naman walang pagkakataon na makita pa nila itong muli. Hanggang sa isang araw ay tadhana na ang gumawa ng paraan. Nasumpungan siya ng kanyang kapatid sa hindi inaasahang pagkakataon. Mula noon, ay pinagamot siya ng kanyang kapatid. Hindi hinayaang makalabas hanggang sa siya ay gumaling. Nang tuluyan na nga siyang gumaling, ay binigay na nito ang mga ari-ariang iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya. Galing sa may kayang pamilya talaga itong si Timothy. Ngunit sadyang may mga pangyayari lang talaga sa buhay natin na minsan ay hindi natin maipaliwanag. Inamin na nila kay Adele ang lahat ng buong katotohanan. Ang inainahan niya na mismo ang nagsabi nito sapagkat walang lakas ng loob si Timothy na ipagtapat ang katotohanan sa kanyang iniwan na anak. Ganun pa man, ay madali lamang itong natanggap ni Adele. Masaya siya dahil kahit papaano ay makakapiling niya pa ang kanyang tunay na ama. Noong una akala niya ay may ibang pakay ito sa kanya sapagkat halos gabi-gabi ay naroon ito sa club para lamang siya ay makita. Yun pala ay humahanap lang pala ito ng tiyempo para ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Salamat na lamang sa itinulong ng kanyang itinuring na ina sapagkat ito na mismo ang gumawa ng paraan para sila'y muling magkasama. Ang lahat ng pamanang tinanggap nitong si Timothy mula sa kanyang mga magulang ay binigay niyang lahat sa kanyang nag-iisang anak na babae na si Adele. Nakapagtapos si Adele ng pag-aaral sa tulong ng kanyang tunay na ama. At nang siya ay makapagtapos, ay kinuha siya ng kanyang tiyuhin upang magtrabaho sa kanilang kumpanya. Mahina man ang loob ni Timothy upang ipaglaban siya noon. Natalo man siya noon ng kanyang sakit dahil sa kanyang kalungkutan, ngunit ngayon para kay Adele ay pilit siyang lumalaban. Nais niyang maging maganda na ang buhay ng kanyang anak. Nais niyang bumawi rito sa matagal na panahon na hindi sila nagkasama at hindi niya ito naalagaan. Sa kabilang banda, bagamat maayos na ang buhay nitong si Adele, hindi naman niya nakalimutan ang pamilyang kumupkop sa kanya. At kahit papano'y minahal naman siya at tinuring na parang tunay na anak. Tinulungan niya ang kanyang ina at pinag-aral ang kanyang kapatid. Nakalaya na rin ang kanyang ama-amahan
at humingi na rin ito ng tawad sa kanya. Pinatayuan niya ito ng maayos na tirahan at binigyan niya sila ng negosyo para naman sa gayon ay meron silang ikabubuhay. Hindi man niya tunay na kadugo ang mga ito, pero sa puso't isip niya ay mahal na mahal niya ang mga ito.